Good day mga kapro-tambay. Welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again, ang Stock Tambay. And for today's video, mag-day trading and scalping tutorial muna tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kapro-tambay, so pag-aralan natin ang day trading and scalping tutorial. So ito mga kapro-tambay, sa pag-aaral na to is medyo malawak tong pag-aaral na to, no? So magbibigay muna ako ng onting introductions na yung mga ine-expect ko mga kapro-tambay, yung mga manonood ng video na to is at least alam na lahat ng basic, no? So paano mag-trade, paano mag-buy, paano mag-sell. So dapat alam nyo na yan kasi itong video na to mga kapro-tambay is medyo advanced na talaga. Okay? So dito sa pag-aaral natin na day trading and scalping mga kapro-tambay, hindi to mga kapro-tambay gaya ng inaakala nyo na kapag newbie lang is dapat scalping muna, no? So hindi ganon kasi bilang day trader, bilang scalper is binubuo yan ng knowledge, experience, and skills mga kapro-tambay. So hindi to ganong kadali gaya ng iniisip nyo mga kapro-tambay, okay? So sa pag-aaral natin na day trading and scalping tutorial is lalagyan natin yan ng mga subject by subject. So sa first day natin na pag-aaral na to is ang subject natin is yung tinatawag na sessions, no? So uumpisa natin mga kapro-tambay ang day trading and scalping tutorial sa subject na sessions. So ano nga ba yung sessions mga kapro-tambay? Ang sessions mga kapro-tambay, yan yung operational hours ng mga malalaking stock exchange. Meron tayong tinatawag na London session, New York session, Sydney session, at saka Asia sessions, no? Bilang day trader and scalper, dapat alam natin kung anong sessions tayo nagtitrade, kung sino yung kasabay natin nagtitrade. Bakit? Kasi mga kapro-tambay, every time na open yung mga sessions na yan, dyan malakas ang movement ng mga price. Okay? So, meron tayong kasabay na nagtitrade. Dapat alam natin yan. So, punta tayo dito mga kapro-tambay sa Forex Market Hours sa site na to. Okay? So, input nyo lang Asia Manila sa time zone para fit yung oras. Eksakto, kagaya dito nasa Pilipinas tayo. So, nilagay ko is Asia Manila. So, yung oras na yan, live yan mga kapro-tambay, no? So, dito makikita natin London, New York, Sydney, at saka Tokyo, no? So, itong Tokyo, Asia sessions to. So, lahat ng stock exchange, mga kapro-tambay, ng part ng Asia, sabay-sabay yan halos nagbubukas, mga kapro-tambay. Then, kung mapapansin natin, mayroong mga tinatawag na overlapping, no? So, ano yung overlapping? So, pansinin natin si Sydney, okay? So, si Sydney, kapro-tambay, nag-open yan ng 5 a.m. to 1 p.m. Philippine time. Then, pagdating mga kapro-tambay ng 7 a.m., magbubukas naman yung Tokyo, no? So, Tokyo mga kapro-tambay, syempre Asia sessions to. So, malaking stock exchange to ng Tokyo, yung the Tokyo Stock Exchange, okay? So, makikita natin ng 5 a.m. and 7 a.m., so, meron silang tinatawag na overlapping, meaning, mga kapro-tambay, mas malakas na yung galaw pag bukas yan at nag-overlap. Then, nagko-close ang Sydney kapro-tambay by 1 p.m. and ang Tokyo naman is 3 p.m. At susundan yan kapro-tambay ng London. Ang opening ng London is 4 p.m. mga kapro-tambay at magsasara ang London ng 12 a.m. Then, ang New York kapro-tambay is magbubukas pa ng 9 p.m. at magsasara ng 5 a.m. Meaning mga kapro-tambay na meron ding overlapping na nagaganap, no? Okay? By 9 p.m. magbubukas ang New York, open na dyan ang London. Ibig sabihin, merong overlapping na nagaganap. So, kinakailangan nating malaman yan, mga kapro-tambay, na meron pala mga overlapping na nagaganap. Kasi, dyan merong mga malalakas na movement sa mga oras na may mga nag-o-overlapping. Okay? So, balik tayo rito. So, alam na natin mga kapro-tambay na merong 4 na session. So, lagi nyo lang tatandaan mga kapro-tambay na yung open and closing time ng bawat session is nag-iiba-iba yan kasi meron tinatawag na daily saving time. So, sa ngayon, 9 p.m. ang opening ng New York. So, darating ang time, ang opening ng New York na is 8 p.m. No? So, i-check nyo lang mga kapro-tambay. Okay? So, nag-iiba-iba yan. So, paano naman natin gagamitin ng session, mga kapro-tambay, yung market session na yan? Paano natin gagamitin dito sa pagbasa sa chart na to bilang day trader and scalper?
So, buksan natin mga pro tambay yung aking indicator. Meron tayo ditong sessions, no? So, punta lang kayo sa indicator, search nyo lang session by Lux Algo. So, parehong-pareho lang yan. So, pwede nyong i-edit yung kulay mga pro tambay, depende sa gusto nyong kulay. Okay? So, start tayo. So, bawat box mga pro tambay is isang session. So, makikita natin, zoom in lang natin ng onte. So, meron tayong tinatawag na Sydney, Tokyo, London, at saka New York, no? So, makikita rin natin yung tinatawag na overlapping. So, itong London and New York, makikita nyo, yung dalawang box nagdidikit. So, yan yung time ng tinatawag na overlapping. So, ang Sydney at saka Tokyo, same din, no? So, meron siyang tinatawag na overlapping. So, ano yung wisdom, kapro-tambay, no? Ano yung wisdom na pwede nating makuha? Ano bang meron dito sa bawat session na to? Okay? So, ito mga kapro-tambay, ang bawat session, okay, kunwari, Tokyo, Sydney, New York, at London is meron niyang iisang move. Ano yung iisang move na yun, kapro-tambay, no? So, pwede silang gumawa ng isang uptrend, isang ranging, at saka isang downtrend. Kunwari, ang Tokyo is nag-uptrend, pwede yan mag-uptrend, mga kapro-tambay, until matapos ang kanyang session. So, ganun din sa London, pwede yan mag-downtrend until matapos ang kanyang session, no? So, meron niyang iisang move. Bilang day trader, bilang scalper, mga kapro-tambay, so alam na pala natin na sa market session pala, kunwari ito, New York, no? So, makikita natin tong New York na to, na merong iisang move, no? So, makikita natin na meron siyang downtrend. So, pwede nating sabayan yung move na yan bilang day trader and bilang scalper. Depende kung anong oras ka nagtitrade at kung sino ang kasabay mo. Kagaya nito, New York ulit, no? Example natin. Makikita natin na ang isang session ng New York is merong isang move, mga kapro-tambay, until matapos ang kanyang session, no? So, meron siyang pumping. So, pwede nating sabayan yan dahil alam na pala natin, mga kapro-tambay, na ang bawat session ay merong iisang move. Okay, mga kapro-tambay? So, hindi yan 99% na palaging nangyayari, pero high probability, meron niyang iisang move kahit i-backtest nyo, mga kapro-tambay, no? So, isa yan sa mga kaalaman na dapat nating malaman bilang day trader and scalper. So, ano pa ang mga wisdom na meron dito sa session na to? Okay? So, sasabihin ko, mga kapro-tambay, na ang bawat session na yan, okay? So, gaya ng mga napag-aralan natin dati at alam nyo na rin, no? So, iulitin ko lang at idadagdag ko na ang bawat box na yan, okay? Yan, nakikita nyo yung bawat box na yan, nagre-represent ng bawat session. Ang nasa ibabaw at ang nasa ilalim ng bawat box na yan is liquidity, mga kapro-tambay, no? So, ulitin ko. Ang nasa taas at nasa ilalim ng bawat box na yan is merong liquidity, mga kapro-tambay. At ang liquidity na yan, kapro-tambay, kinukuha yan ng kabilang sessions. So, ganun yun, mga kapro-tambay. For example, no? Ito, mga kapro-tambay, okay? Okay. So, may kita natin ng Sydney at saka Tokyo. May kita nyo, nag-drop. Sa ilalim niyan, mga kapro-tambay, is meron liquidity, no? So, yung mga liquidity na yan, kinukuha yan ng susunod na session. Okay, mga kapro-tambay? Hindi man immediately, pero kinukuha yan. Hindi man agad-agad, no? Pero lagi niyong tatandaan na ang nasa taas at nasa ilalim ng mga box na yan is liquidity at pera yan, no? So, isa sa mga rules of thumb, mga kapro-tambay, ang Asia, okay? Ang Tokyo at saka Sydney, so, tinitrade yan dito sa atin ng umaga, no? So, gising ang mga Asian people, mga kapro-tambay. So, dun sila, yun yung pinaka-trading hours ng mga Asian, no? So, yung Asia na yan yung pinaka-rule of thumb dito, mga kapro-tambay, sa session, no? Ang Asia, mga kapro-tambay, is yan ang nag-i-inject ng liquidity, mga kapro-tambay. At ang London at ang New York, kukunin ang liquidity ng Asia, mga kapro-tambay. So, ganun yun. Bakit? Kasi mga kapro-tambay, may mga day traders na tinutulugan yung mga trades nila, no? So, for example, ito, no? So, ito na lang example natin. Okay? Itong tinatawag na Tokyo. Okay? So, makikita nyo, mga kapro-tambay, na dito sa ilalim na to, okay? So, itong candle na to, itong box na to, ito yung pinaka-end ng Tokyo session, no? So, kapag nag-end na yan, yung mga traders,
either hindi nila i-close yung position nila or i-close yung mga naka-open position mga kapro-tambay, nasa ilalim lang ang liquidity niyan, no? So either mga stop loss or mga open orders. So ang gagawin mga kapro-tambay ng susunod na session, kung makikita nyo, no, yung New York, so nakikita nyo yung week, tinarget kapro-tambay yung liquidity ng Asian session, mga kapro-tambay. So, ganun lang yung kapro-tambay, no? Up and down, same yan, merong liquidity. Kagaya nito, ulit, London and Tokyo. May kita nyo yung pinaka-high ng Sydney. Okay? Ito, sorry pala, Sydney and Tokyo, no? So, nakikita nyo yung high ng Sydney at saka high ng Tokyo, mga kapro-tambay. So, ang Sydney, may kita nyo yung wick, no? So, natapos yung pinaka-session na nasa baba ang price. So, ang ginawa ng Sydney at saka Tokyo, drain up yung price mga pro-tambay, no? So, nag-iwan niya ng liquidity sa taas, then nag-iwan niya ng liquidity sa ilalim. So, anong ginawa ni London? Swinip, no? So, tinarget ang liquidity ng Tokyo at saka Sydney. So, makikita natin yan kapro-tambay, no? So, tinarget, cleaner target ng Sydney yung Tokyo. Then, ang New York, binanata ng liquidity ng Sydney. Then, kinuha pati liquidity ng Tokyo, no? So, ganun lang yung kapro-tambay. So, yan yung wisdom na meron dyan na hindi alam ng iba, no? Na dyan pala sa mga box na yan, okay, is merong liquidity. So, paano natin magagamit yan as a day trader and scalper, no? So, makikita natin ito, live trading, mga kapro-tambay, okay? So, makikita natin na ang New York, okay, dito sa time na to, is meron liquidity sa ilalim and liquidity sa ibabaw. So, nasaan ang current price? Ang current price is nandito, no? Okay, so nandito nagpa-progress na ulit yung New York. So, ano yung next liquidity na pwedeng puntahan nito at targetin? Okay, so kagaya nito, merong week na drain up dito, around 40,300. So, hindi pa napupuntahan ang liquidity ng dalawang week na to. So, kosyo, ang price is malapit dyan. Okay, pag malapit, ibig sabihin, yan isa sa mga main target. So, ganun din kapro-tambay kapag nagpa-pump yung price, no? Kung nasaan yung liquidity, doon pupunta ang price. For example, ganito. Okay? Okay, so zoom in lang natin ng onte, no? So, ito yung pinaka-candle. So, makikita natin ang Tokyo at saka London, no? Si Tokyo at saka London nag-iwan ng liquidity sa taas. Okay? Nung time na nandito pa yung price, kapro-tambay, no? So, nag-drop, then nag-pump. So, ang target niyan, kapro-tambay, is itong liquidity sa taas. Okay? So, saan pumunta yung price, no? So, kinuha. So, ganun lang yung kapro-tambay at paulit-ulit lang nangyayari yan, no? So, ang bawat session is meron yung liquidity sa taas at liquidity sa ilalim. Kapag ang price is malapit na, kapro-tambay, dun sa liquidity ng last session, high probability chance na dun pupunta ang price kukunin ng liquidity, no? So, isa yan sa mga basic, mga kapro-tambay, okay? So, marami pa to, no? So, in-input ko lang yung pinaka-opening ng paggamit na itong session at saka yung pinaka-sekreto rito. Siyempre, ang sekreto dito, bawat box na yan, kapro-tambay, is meron liquidity sa up and down na yan. At ang Asia, kapro-tambay, no? Lalo-lalo na, Asia, yan ang nag-i-inject ng liquidity. Kaya high probability, no? Minsan, madalas, kapro-tambay, na ang Asia is ranging lang yan, no? So, more on nagre-ranging. Bakit? Kasi nag-i-input yan ng liquidity sa taas at saka sa baba na ang pwedeng kumuha is ang London at saka New York, no? So, pwede rin kumuha kapro-tambay yung session to session kagaya ng nyari, nag-inject ng liquidity ang Tokyo at saka Sydney ngayon. So, ang kukuha, Tokyo and Sydney rin in other day, no? So, ganun lang yung kapro-tambay. So, dapat lagi nyo ring isipin kapro-tambay kapag lalo na pag scalper and day traders kayo. So, wag nyong iwawalang bahala kapro-tambay yung mga session na yan kasi merong reason mga kapro-tambay kung ba't umaangat or bumababa ang price. Isa sa mga reason kapro-tambay is ang liquidity na iniwan kapro-tambay ng mga last session, no? So, ganun yun kapro-tambay. Ang Asia kapro-tambay, kaya sinasabi kong yun ang nag-i-inject ng liquidity, is syempre mga Asian people, tinatarget yan. Isa tayo sa mga tinatarget dyan, no? So, ang kumukuha madalas is London and New York. So, ganun lang yon. So, natatrap yung mga Asian. Lalong-lalo na yung mga nagpapatulog ng trades at saka mga iniiwang merong open trades, mga kapro-tambay. Either stop loss yan or abang nila sa entry, no? So, kukunin at kukunin yan. So, ganun lang gumagalaw ang market. Kung nasaan ang liquidity, dun pupunta ang price. Okay? So, sana is meron kayong natutunan at mahaba pa to, no? So, isa lang yan sa introduction, mga kapro-tambay, ang ano natin,
pagbasa ng market session at gagamitin natin yan sa mga susunod na pagtitrade natin, no? At meron pa yan mga pro tambay, hindi ko lang masasabay-sabay. Okay? So, abangan nyo na lang ka-pro tambay yung mga next na ilalabas natin na subject ng ating day trading and scalping tutorial, no? So, sana is naintindihan nyo kung paano gumagamit or paano binabasa yung mga session. Ayan, so recap tayo ng onte, no? So, ang bawat session pala, mga ka-pro tambay, is merong iisang move, no? Either magpa-pump, magre-ranging, or magda-dump. Then, mga ka-pro tambay, sa ibabaw at sa ilalim ng mga box ng session na yan is merong liquidity, no? So, ang Asia, mga ka-pro tambay, yan ang nag-i-inject ng liquidity at mostly kinukuha yan ng London and New York. Kung hindi man kunin yan ng London and New York, no? Pwede rin yung mismong Asia rin ang kukuha. Okay? In other days. So, ganun lang yon ka-pro tambay. So, para maniwala kayo, kayo na ang mag-backtest, no? So, i-backtest nyo na. So, i-check nyo ka-pro tambay kung tama ang sinasabi ko, no? Kung yung liquidity ba binabalikan o hindi, paano kinukuha, paano nag-move ang isang session, i-check nyo nga kung merong iisang move. So, kayo nang bahala mag-backtest dyan, no? Pero yun ang tinuturo ko ka-pro tambay, no? Meron niyang iisang move sa bawat session at pwede nating sabayan ang isang move na yan sa isang session, no? For example, yung London nag-pump, okay? So, akala natin dire-diretso na yan magpa-pump pagpasok ng New York at kinabukasan. So, magugulat kayo pagpasok ng New York, nagre-reverse, no? So, kasi natatapos ka-pro tambay yung pinaka-session nila, no? Then, sa overlapping mga ka-pro tambay, yan yung may pinakamataas na galaw ng price, no? Yung mga overlapping na yan. Kagaya nito, Sydney and Tokyo, no? Nag-overlap. So, si Sydney, no nag-open ka-pro tambay, is pinakita nagda-drop. So, sinundan ni Tokyo. So, nagsama ang tinatawag na Sydney and Tokyo. So, mas malakas ang drop niyan, ka-pro tambay. Ganon din naman si London and New York. Kapag nakakita tayo na kapag nagpa-pump na yung dalawa sa kanilang overlapping time, so pwedeng makaka-pro tambay na malakas ang pump or malakas ang dump, no? Then after ka-pro tambay na tinatawag na London session, magugulat ka na pwedeng nag-iiba na yung direction kasi nga sosolohin na yun ng New York session, no? So ganun lang yung ka-pro tambay, kagaya nito, no? Tokyo nag-pump. Pero pagdating ng Sydney, New York nag-pump, no? Pagdating ng Sydney and Tokyo nag-ranging, mga ka-pro tambay. So akala natin dire-diretso magpa-pump, tapos humihinto pagpalit ng session, no? So ganyan lang ka-pro tambay, so masterin nyo lang. So dadagdagan pa natin tong pag-aaral na to. So next muna tayo sa isang nating subject para sa ating day trading and scalping tutorial, no? So, introduction lang to ka-pro tambay, meron pa yan, okay? So, maraming salamat at dahil sa umabot ka sa video na to, syempre, please like and subscribe. Para sa mga ka-pro tambay natin na wala pang crypto exchange, sign up na po kayo. Yung link is nasa video description na po. So, lagi nyo lang tatandaan mga ka-pro tambay na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again. Sign out.